Hati ang ilang legal experts maging ang mga bumalangkas ng 1987 Constitution kung legal ba ang pagbalik ng Senado sa Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Joseph Morong. Ayon yan kay Attorney Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Tila dinidiskaril daw ng ilang senator judge ang impeachment proceeding nang iremando ibalik nito ang Articles of Impeachment sa Kamara para humingi ng sertipikasyon na hindi labag ang impeachment complaint sa saligang batas. May mga nagsasabi kasing dahil ang pang-apat na reklamo ang nirefer ng Kamara sa Senado, labag umano ito sa constitutional provision na isang impeachment complaint lamang ang maaaring ihain sa loob ng isang taon. Yes, kasi that's not part of their powers. Kasi if there is a constitutionality issue, that's the Supreme Court. These people have another agenda. Other than obeying the mandate of the Constitution. Kasi self-executory yung Constitution eh. Nakakalimutan yata nila that they're senators because the people voted them as senators. So they are senators of the people. They are not senators of Vice President Duterte. Dapat mag-inhibit themselves if they have any integrity. Para kay UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase, unconstitutional ang ginawa ng Senado. Bukod sa wala ito sa konstitusyon, wala rin daw ito sa Rules of Procedure ng Senado. Insulto rin daw ito sa Kamara dahil hindi naman katulad ng Korte ang Kongreso na may higher at lower court. Dapat ma-offend yung House. Yung remand, essentially, second guesses yung House kung ano yung ginawa niya. No? And puts them higher. The Senate, higher. Kung equal sila, nire-respeto na lang yung isa't isa. Hindi naman kine-question ng Senado pag ang House nagpapasa ng bill sa kanila kung sinunod ba ng House yung proseso nila. So bakit kine-question ng Senado ngayon kung sinunod ng House yung proseso nila sa pagpapasa ng impeachment complaint? Ayon kay Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. ayon naman kay retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna na isa rin sa nagbalangkas ng saligang batas, unprecedented o hindi pa nangyayari ang ginawang pagbalik ng impeachment complaint. Pero pinapayagan ito para masiguro ang malinis na pagtawid ng Articles of Impeachment mula 19th Congress patungong 20th Congress. Ito rin ang pananaw ni Escudero ng questioning ni Senador Risa Ontiveros ang pagbabalik ng impeachment complaint sa Kamara. Ika nga din ni Justice Ascuna, makabago man, kakaiba man, hindi bawal o illegal dahil sa kapangyarihan ng Senado to try and decide all impeachment cases. Ngayon kung sa pananaw at palagay niya ay illegal yan, ginagalang ko ang kanyang karapatan na questionin ito sa Korte Suprema. At anumang kautusan ng Korte Suprema bilang abogado, ako'y tatalima doon. Ang mahalaga raw ayon kay Justice Ascuna ay hindi naman napipigilan yung impeachment process kahit pa niremand o ibinalik ng Senado ang Articles of Impeachment sa Kamara. Ang pinaka-importanting elemento raw ay hawak na ng impeachment court ang kaso at maaari nang maisunod ang paglilitis at pagdedesisyon ng wala ng delay matapos nitong tumawid sa susunod na Kongreso. Si dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa wala ring nakikitang paglabag sa konstitusyon sa ginawa ng Senado. May panahon pa raw ang Kamara na sagutin ang tila utos ng Senado. There's no direct or clear violation naman kasi internal proseso na nila yan. What is important is that they don't delay the trial, which has happened. Sa isyu kung may kapangyarihan pa ang 20th Congress na ipagpatuloy ang impeachment na nasimulan sa 19th Congress, sabi ni Monsod, Should continue. It should continue. Because ang argument yan ni Tolentino is that there is no quorum because unlike in the United States, there's always a quorum. Pag 12 lang, hindi quorum. Mali siya. Apo. Right? Di ba? Yes. Sabi ko, the term of office niya at saka those who are leaving expires at noon of June 30. And at noon of June 30,
starts the term of the newly elected. So there's never only 12. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.